dito sa first part ng ating ebidensya ng pulburon, okay? Papakita natin ang ebidensyang matagal nang dapat nakita ng taong bayan. Even during election, hindi na ipalabas dahil may nagmakaawa, may lumuhod. Pero dito, sa mga moment na ito, ay ipapakita ko sa inyo. Pero bago ang mga eksena, ay pag-usapan muna natin itong ginawa ng hinayupak na gobyernong ito sa ating mga katutubo o yung mga indigenous people, katulad ng mga ati sa Boracay. Okay? So ngayon ay binawian nila ng lupa, inagawa ng lupa ng Jutang Ginemes na gobyernong ito ang ating mga kaluluoy na mga tribo, yung mga tribo dyan sa Boracay, na kung saan for I think more or less 50 years silang naninirahan dyan sa kanilang lupang. Ibinigay na yan sa kanila ng, kumbaga, officially ay binigyan sila ng Certificate of Land of Ownership ni Pangulong Duterte noong 2018. So noong 2018, mga kababayan, ay binigay na sa kanila yan. Kumbaga sinilyado na yan na yung lupang kanilang tinitirikan ng kanilang mga bahay ay lupa nila. Pero ang kahayupan ng gobyernong ito ay binawi, ginawa ng paraan at ibinigay, kung di pa natin nalalaman kung sino yung developer na pinagbigyan ng ginayupak na ito. Pakita lang natin sandali, mga palangga. Ito. Mga kababayan, noong 2018, November 9, 2018, dito mismo sa Radio Television Malacanang o RTVM, ayan, pinakita dito ang distribution of certificates ng land ownership nga. Ayan mga kababayan, that was 2018. Pili lang natin ng konti. Kami bayan na kami. Ayan. Dali. 74 hectares of land sa buong lalawigan po ng Aklan. At dito po sa Boracay ay mayroon po tayong 44 na pamilya ng ating pong mga ati na makakatanggap po ng Collective Certificate of Land Ownership Award. Yan. So anyway, papuntahan yun. Ay, ito pangalan na natin nagsalita. Yung lupa ninyo, hindi ninyo mapagpilian. But siguro, pag wala na kayo sa mundo, ang sinabi ko during the cabinet meeting, we were discussing about it. And I told them, kung ipagpili ng mga anak ninyo, ako ninyo, milyon na yan. Ang sinabi ko sa cabinet, at least kayo, in your lifetime maybe, or yung mga anak ninyo, ako, makatikim ng pera. Yun ang konsuelo ko. Okay, mga kababayan, so nakita nyo, nakakalungkot dahil nga binawi, okay, binawi ng gobyernong hinayupak na ito ang lupa ng ating mga katutubo, mga tribong ate. Kaya mga palangga, isang araw, noong March, I think 24, ay bigla na lang hindi pinapasok itong ating mga kababayan, itong ating mga tribo na yung mga lupang yan ay minana pa nila sa kanilang mga kanunuan sa halip na mamuhay sila ng maayos ay binarakadahan. Okay? Ginlagyan ng mga barikada ng mga kumuha, okay? O pinaburan ng Jutang Ginemes ng gobyernong ito na mga developer. So yan dapat ang alamin natin o ng mainstream media kung sino ang taong nasa likod niyan. Kasi baka mamaya si Kuting Jr., si Lisa Tanas, si Tambalos Dos, yung mga kaibigan nila ang nagmamay-ari ng developer company na yan. So nakita ninyo kung paano nila pahirapan itong tribo na ito, itong ating mga kababayan, binigay na yung lupa, binawi pa ng mga Jutang Ginemes. So ganito po kalupit ang gobyerno ninyong bangag na bangag. Imagine nyo mga kababayan, binigay na, sertipikado na and everything, pinalize na ng gobyerno, pero binaliwala nila, tinarantado nila yung legal na pamimigay,
Okay? Na pamimigay, actually, hindi binigay sa kanila ng gobyerno kasi kanila naman talaga yun. Kumbaga, pinatituluhan para legal na hindi sana mabawi sa kanila o hindi ma-land grab o hindi ilitin o what anuman ang mga terminology ng mga mapang-ape, ng mga walang hiyang developer na yan dahil nga ito ay para sa kanila. Inaprubahan na yan eh. 'Di ba? May papeles na. Pero bakit binabawi ngayon ng bangag na gobyernong ito? Hindi gagawa ang DAR ng ganyan, mga palangga. Hindi nila gagawin yung mga ganyang pagbawi o pagsawalang bisa o pagbali ng batas kung walang ubas-bas ng ahas o ng mga ahas sa lipunan o sa gobyernong ginagalawan ninyo na again, hindi lang pagbabawi kundi ang pagbala sa inyo sa gera. Imagine ninyo, kinansila na lang ng ganun-ganon. Anong klaseng demonyo? Okay? Anong klaseng ahas ang meron ang gobyernong ito? Pero syempre, hindi na tayo mag-wonder kasi nga bangag na bangag ang presidenteng ito. So ngayon mga palangga, sana maging ang investor ng Lola. Thank you. So sana maging instrumento kayo para ipakalat yung issue na yan dahil yan po ay panggigipit ng hayop na gobyernong ito. Asa na yung CHR? May nagbasa ko. Ang human rights. Ngayon, palangga. Napag-alaman ko, bago tayo mag-vlog, ay talagang pinapahunting ako ng gobyerno ni Marcos Jr., ni Lisa. Hinahunting nila ako para gorgorin. Kasi naaalarma sila sa mga sinasabi ko ditong pasabog o yung mga ebidensya. So, natatakot ba tayo? Hindi. Okay? Sabi nga natin, kung lalaban yung mga buwaka ng inang yan, ng one-on-one, bakit hindi? Pero traidor. Ano ang laban ng isang alindog ko, mga kababayan? Isang babae, isang alindog ko. Kung ang mga inutusan ni Lisa ay manggugurgur, may dalang pusil at kung ano-ano pa. Okay? So ayaw nilang malaman ninyo ang mga susunod na mga ebidensyang ipapalabas ko. Okay, nasa part 1 pa lang tayo. Kung natatandaan ninyo na kinukwento ko sa inyo nung ako ay unang lumabas nung Agosto dahil sukang-suka na ako sa kababayan ng gobyernong ito at pag-aaway nila sa loob, August of 2022. Ikinuwento ko sa inyo in 2022 na even mga celebrities, even mga backlash na mukhang ibos na nakapaligid kay Lisa Tanas na nang i-scam sa pera ng bayan. Okay? Nagpapalit na mga etiketa, okay? Na mga available sa SM mall ang mga paninda tapos pinapalitan ng etiketa para kunyari design ng mga putang inang ito. Kasama yan, yung mga scammer na yan, kasama yan sa nang kikinabang ng pera ng bayan at alam nila na ang gobyerno ni Kuting ay pulboron. Ang gobyerno ni Kuting mismo ay durugist, pulborinista, lahat. Kung natatandaan nyo, merong kaibigan kakilala si Kuting na nagpakita sa akin ng letrato na kung saan bangag-bangag silang lahat. Ito yung mga alta-altahan. Remember that? Okay. Napag-alaman natin, mga kababayan, na noong 2012, okay, nung si Kuting ay senador, si Kuting, 2012. Oh no, hindi pa siya senador, 2010 to 2016 pala siya nagsenador, okay? Si Kuting, nung 2012, na siya ay bangag na bangag at halos araw ay nakikipag-session sa mga artista. Okay? Na itong mga artistang to, nabanggit na nga ito, di ba? Pero hindi natin siya babanggitin kasi nananahimik naman. But, for the heck, para maipakita natin sa inyo, itong mga kasesyon ni Marcos Jr., kasi ito yung artistang ito, sinira nila ang buhay. Dahil, well, I may say na adult naman itong artistang to, well, sinira, na nalulung siya sa Coca-Cola. So, ngayon, noong 2012, ayon sa ating impormasyon, alright, si Kuting ay huhulihin na sana kasama itong artistang ito. So huli na siya, may order na po, actually hawak ko. Alright? So nung time na yon, dapat ay i-raid na siya kasi meron ng pre-operation report na positive na si Marcos Jr.
ay isang bangag na bangag sa pulburon. Panahon ito ni Noynoy.